Welcome mga brothers sa ating walk around review. Today's features bike mga brothers, eto na nga, nilabas na ng Skygo ang hinihintay nating cruiser bike nila. Eto nga yung Magnus 200. Nagkaroon na tayo ng walk around review nito nung nagkaroon sila ng demo bikes from Lipan. Pero ngayon eto na yung official model na binibenta nila sa market at iikutan natin ulit para ma-inspeksyon natin ng detail by detail. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, sa mga nais-suportahan po ang ating YouTube channel, maaari po kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share nyo na ang ating video. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, for the second time around, magkakaroon tayo ulit ng walk around review. Pero this time, ito na po yung official na unit na inirelease sa market ng Skygo. Ito nga yung Magnus 200. Dati kasi demo units yung from Lipan, no? Carb type pa yun, na kulay itim at saka pula. Pero ito na siya mga brothers. May changes lang dito pero doon lang naman sa logo. Ito nga Skygo, kasi dati Skygo yung pangalan. Sabi ko sa marketing, palitan nila na emblem, oh, 'di ba? Mas premium ngayon. Tapos ito yung badge ng Magnus 200 dito. Alright? Ikot muna tayo para makita nyo yung motor niyan, 360 view mga brother. Ayan. Umulan lang eh. Kaya natigil lang ating ikot. No? Tumigil muna tayo kasi malakas kanina. Pero ngayon ambon na lang, pwede na to. Alright, yeah. So eto na mga brothers, yung pinapangarap nating motor. Okay, so isa itong cruiser bike mga brothers. Like cruiser po ito na 200cc. So sa mga gusto pong magkaroon ng classic bike at beginner po sa mga motor na ganito, ideal po ito gamitin, no? So don't worry mga brothers, kung ubos na yung first batch, sabi ng Skygo magkakaroon pa raw ng second batch. At sana mas marami ng unit dahil marami pang naghahanap at nagpapapio itong Magnus 200. Okay, so mga brothers, start tayo dito sa harapan. So meron po tayo dito mga brothers na low rise o zero drag bar, pero mataas po yung kanyang riser mga brother. Kaya naman po bibigyan kayo nito ng upright riding position. Ang ating brake levers dito adjustable po, hanggang 4 yan. Then fix po ang ating clutch lever dito, no? Turn lights natin dito, ayan, nandito sa ilalim ng manibela, parang Harley Davidson inspired, no? Valve type po yan. Pero pagdating naman dito sa kanyang headlight, ito po naka LED na, no? 6 po diyan lahat, no? 3 sa low beam, 3 sa high beam. At ito po yung daytime running lights niya. Parang patbab lang ng Harley yan. At meron tayong makapal dito na front telescopic port. Mahaba-haba po yan dahil cruiser bike po ito. At habang meron tayo rito mahabang fender, maganda yung paint job, at naka-disc brake na rin po ang harapang preno nito na merong 2-pot piston caliper. Malaki po yung disc rotor niya. At pagdating sa gulong, meron po itong tire size na 110 by 90 at 16 inches wheel mags, no? Naka Team Sam na po yung brand ng gulong nito. Maganda po itong brand. From China rin syempre, at I can tell or I can say na maganda po yung kanyang pagka-compound. Yung mags natin dito, aluminum po ito na parang kalesa type, at meron pa siyang dalawang kulay niya. Ito parang ito yung pinaka parang chrome niya, and then matte finish po itong pinaka mags niya rito. Dito sa handlebar mga brother, makikita natin na meron itong premium looking na handle grip at sabayan pa yan na mga standard switches. Katulad dito sa left side, meron tayong horn, left and right, low beam, high beam, at syempre ang flasher natin. Meron na rin itong USB charging port para sa ating mga gadgets. At dito naman sa kanan, meron tayo ritong electronic switch at ang ating bukasan ng ating headlight at ang ating kill switch, no? At syempre pa meron din itong hazard switch mga brothers para sa emergency stop. Dito sa baba mga brothers, makikita natin na nasa mismong tangke ang kanyang meter panel na combination po yan ng analog pagdating sa kanyang RPM at maliit na digital dito sa baba. May mga buttons po yan mga brothers kung gusto nyo pong isettings o bago-baguhin. Nasa right side naman po ang ating tangke dito na lumalaki mga brothers ng 14 liters fuel tank capacity. At para naman mga brothers sa bike fitting, meron tayong reference mga brothers na 5'4" lang po ako in height at nakaboots tayo ngayon. At pagdating naman sa reach mga brothers, ang haba po ng braso ko is around 20 inches. So ganito po ang itsura pag nakaupo na rito sa Magnus 200, ang isang katulad ko na skinny build
na rider. Ayan, baka may mga katulad tayo ng mga brothers na katulad ko na build at taas, ganito po, para may idea kayo mga brad. As you can see, nakalapat ang ating dalawang pa rito dahil mababa lang po ang seat height niya na pumapalo lang po ng 710 mm. Habang meron tayong ground clearance dito na 150 mm mga brothers. So above minimum po yon. At ang bigat natin, syempre may kabigatan ito dahil isa po itong cruiser bike. Meron po itong weight na 160 kg. Upright po ang ating riding position dito mga brothers dahil mataas po ang kanyang riser dito. At maganda po ang turn radius ng motor. Hindi naman ganun kabigat, kahit isang kamay lang kayang-kaya po, no? At may maganda po yung laruan o sagutan ng suspension nito, lalong-lalo na pagka na-test ride nyo na mga brothers. So sa ating bike fitting mga brad, pasado po ito. At syempre pa mga brothers, pagdating dito sa ating footrest, semi foot forward po ito. Ayan, ang lapad po ng ating footrest dito, talaga namang relax na relax tayo rito pagdating sa ating pagmamaneho, especially pagka naglo-long ride na kayo mga brothers, no? Para lang kayo nakaupo sa sopa. At saka yung feels ng upuan niya talaga, napaka lambot at malapad. So kung mga malalapad kayo rito na build, ma-chubby kayo, siguradong kayang-kaya po kayong accommodate itong Magnus 200 ng Skygo mga brad. So mga brothers, dito sa likod meron tayo ritong dual shock. Ayan po mga brothers, ang kanyang rear suspension. Adjustable po yan, pwede nyo i-adjust. Depende po sa bigat at play na gusto nyo mga brothers. At naka straight pipe po ang muffler natin dito. Makapal po ito, single exit, at naka chrome po yung kanyang tip mga brothers. Okay, so ito wala na itong parang muffler guard mga brothers, no? At nakapasok naman ito, kaya hindi naman basta-basta mapapaso ang ating rider at saka angkas dito. Naka drum brake po ang preno natin sa likod, baka lang swing arm natin, at may tire size tayo rito ng 130 by 90 at 15 inches po na wheel mags naman. And by the way, nakalimutan ko pala, tubeless na rin po ang goma nito mga brothers. Meron tayo rito Harley inspired na tail light. Ayan, no, LED yan mga brothers. Ilan kaya ito? Bali 10 lahat yung LEDs nya. Siguro isang 5 high beam, 5 low beam. Turn lights natin dito, flexible din. Valve type ito mga brothers, at may ilaw yung plaka, reflector, at tamang-tama yung haba ng kanyang fender. Lagayan dito ng plaka. Kabilang side, ito na po. Kadena po ang final drive nya, naka 428H po ang laki ng kadena nito. Yan, maganda rin yung setup, at may reflector dito, tapakan ng pillion. Ito isa sa mga gusto ko. Tapakan ng pillion, no? Hindi ordinary, bakal talaga, solid, no? Ayan, ito yung bukasan ng ating seats, no? Going dito sa kanyang seats mga brothers, meron itong single tone upholstery. I can say makapal po yung nilagay na upholstery rito ng Skygo. Ayan, guys, pwede nyo itong tanggalin kung gusto nyo gawing single seater, pero baka umuwang yun dito, sumagwa, no? Ayan, tapos pwede nyo palagyan dito ng backrest para sa inyong mga backride o misis or girlfriend. Alright, sa makina naman mga brothers on the wheels, meron itong 198cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula. Syempre pa, naka fuel injected na rin ito, kaya naman may katipiran sa gasolina na pumapalo ng 40 to 45.5 km per liter. Habang kaya mag-produce nito ng 17.2 horsepower at 8,000 RPM at umaarangkada ng 16.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang boring stroke natin dito is 65.5 by 58.8, habang meron tayong compression ratio na 11.5:1, kaya naman naka-liquid cooled ang ating cooling system pagdating sa makina. At sa iba pang features ng makina mga brothers, meron nga itong top piston ceramic coating. Naka-balance shaft na rin ito for less vibration. At meron din itong low tension piston ring at lightweight ang kanyang valve train. Naka-roller camshaft na rin ito, kaya naman mas swabe ito na hindi kumakamot pagdating sa kanyang cam profile. At kaya naman ito naging mas mataas pagdating sa mga kakompetensya niya sa pagiging 200cc na cruiser bike. Mga brothers, naikutan na nga natin itong Magnus 200 2025 version mga brothers ng Skygo. At ngayon, pag-usapan natin ang presyo. Meron po itong updated price mga brothers na 138,000 pesos. At syempre kung ikakas nyo, may discount pa yan mga brothers. Sa mga gusto naman kumuha po ng installment or terms, meron po itong minimum down payment na 5,000 pesos mga brothers. Pwede po yan tumaas, depende po sa CI. May maximum po sila na down payment, I think nasa 25,000 pesos. And for 3 years mga brothers, meron po kayong uhulugan na 6,000
570. At may rebate po yan na 200 pesos mga brothers. Maaari po kayo mga brothers mag-PM sa ating Facebook page kung interested po kayo maglabas nitong Skygo Magnus 200. Cash or terms, pwede ko po kayong matulungan. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright. Okay.